Gayunpaman, agad na sumabad si Yuwon, itinuro na hindi ito ang kanyang titulo, nauutal si Musong sa pagkalito, ipinapalagay na si Yuwon ay hindi pa nakakatanggap ng titulo, at idinagdag na ang kasaysayan ay sa kalaunan ay tatawagin siya bilang Severed Demon Emperor. Sinubukan ni Yuwon na linawin na hindi ito ang kanyang ibig sabihin, ngunit muli siyang pinutol ni Musong, humihingi ng paumanhin sa paulit-ulit na pagkagambala. Ipinaliwanag ni Musong na hindi siya maaaring manatili sa isang lokasyon ng matagal at nagtanong kung maaari siyang magsalita muna, bagamat lubos na ayaw ni Yuwon na maabala. Tumango siya ng tahimik. Sa loob, napansin niya kung gaano kalala ang binata, nangangatwiran na dahil iniligtas ng inapong ito ang kanyang buhay, ang mawalan ng galit sa isang simpleng pagkagambala ay magiging maliit. Nagsimula si Musong sa pamamagitan ng pag-aalok ng isa pang taos-pusong paghingi ng tawad sa pagpapakita ng gayong kawalang galang sa kanyang ninuno. Ngunit habang sinusubukan ni Yuwon na maunawaan ang kanyang mga intensyon, biglang inabot ni Musong ang kanyang bulsa at hinugot ang isang high-tech na tablet. Naglabas siya ng direktang voice command na nagpahayag na ang 7th Generation Nanomachine Master ID na si Musong ay nag-uutos sa sistema na pansamantalang pigilan ang katawan ng gumagamit. Agad, ang mekanikal na boses ni Nano ay pumasok na nagkukumpirma na ang utos ay nailipat na sa 7th Generation Nanomachines at ang override authority para sa Master ID ay prioridad kaysa sa aktibong gumagamit. Si Yuwon ay lubos na nagulat habang ang kanyang katawan ay nagyelo sa pwesto. Hinugot ang isang futuristic na device mula sa kanyang bulsa. Muling humingi ng paumanhin si Musong, ipinaliwanag niya na ang walang tigil na paghabol mula sa kanyang mga kaaway ay nag-iwan sa kanya ng halos walang oras, na pumilit sa kanya na gumamit ng isa pang time-pack battery upang magbukas ng spatial portal at isagawa ang Plan B. Tiniyak niya kay Yuwon na habang gusto niyang ipaliwanag ang lahat, walang magandang dahilan para sa isang tao mula sa nakaraan na malaman ang tungkol sa hinaharap. Iginiit na wala siyang intensyon na saktan siya. Hiniling ni Musong kay Yuwon na tiisin ang pagpigil sa loob lamang ng maikling sandali. Tinapak ni Musong ang screen ng kanyang tablet, inutusan ng sistema na ilipat ang lahat ng data na nasuri mula sa katawan ng gumagamit ng diretso sa kanyang master control device, kasama ang lahat ng naitalang impormasyon sa martial arts at internal energy techniques. Kinilala ni Nano ang tagubilin at nagsimulang magpadala ng mga data command. Sa loob, binati ni Musong ang kanyang sarili sa Plan B. Alam na hanggat nakukuha niya ang nakolektang data, magagamit niya ito ng buo sa kanyang pagbabalik sa kanyang panahon. Sa isang kumpiyansang ngiti, tiniyak ni Musong kay Yuwon na ito ay matatapos sa madaling panahon. Ngunit biglang, ang mga pulang babala ay kumislap habang paulit-ulit na inihayag ni Nano ang isang error sa sistema. Ang internal artificial intelligence ay nagsasaad na ang mga utos ay hindi maaaring maipadala sa 7th Generation Nanomachines. Isang matinding error prompt ang tumakip sa tablet ni Musong. Nagulat, balisang muling ipinasok ni Musong ang override command ng maraming beses. Ngunit tumangging tumugon ang sistema. Siya ay nakatayong nagyelo sa hindi makapaniwala. Nagtataka kung paano ito nangyayari nang inilabas niya ang utos gamit ang Supreme Master ID. Bago maproseso ni Musong ang kanyang pagkabigo, pinakawalan ni Yuwon ang kanyang panloob na enerhiya. Mula sa likuran, isang hindi nakikitang kamay na nabuo ng purong chi ang humawak kay Musong, itinaas siya ng walang magawa sa hangin. Sinabi ni Yuwon na habang ang marinig ang isang boses na katulad ng kay Nano ay medyo nakakagulat, ang kanyang inapo ay mayroong isang matapang na pakana. Sa isang nagbabanta, nakakatakot na tingin, binalaan ni Yuwon siya na kung siya ay nabigong magbigay ng lohikal na paliwanag ngayon, siya ay lubos na magsisisi. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang pagkabigo ng sistema ay dapat na naging imposible. Ang 7th Generation Nanomachines ay ginawa mula sa Gatrinium, ang pinaka-advanced na metal sa mundo, at nilagyan ng cutting-edge self-repair at upgrade protocols. Nakalutang ng walang magawa sa gitna ng hangin, nagpanik si Musong sa loob. Napagtanto na ang nanomachine sa loob ng katawan ni Yuwon ay dapat na kontrolado ang kanyang cerebellum at ganap na naparalisa ang kanyang central nervous system. Balisa niyang iniisip kung siya ay nasasaksihan ng isang napakalaking sistema ng glitch. Sa sandaling yun, kinumpirma ng internal nano ni Yuwon na ang lahat ng panlabas na panghihimasok ay matagumpay na naharang. Pinuri ni Yuwon si Nano sa kanyang pagganap. Karaniwan, ang mga pangyayari ay maglalaro ng eksakto gaya ng nilayo ni Chon Musong. Gayunpaman, matapos masipsip ang lightning strike ng Dragon Turtle sa North Sea, ang 7th Generation Nanomachines ay sumailalim sa automated self-repair at isang advanced na upgrade.
Nakakuha ng permanenteng kakayahan upang harangan ang lahat ng panlabas na override signal. Napagtanto na ang paglipat ng data ay naharang, nagpanik si Musong, alam na kung siya ay nabigong makuha ang nanomachine data, ang lahat ng kanyang paghihirap na pagsisikap ay ganap na masisira. Sa matinding pagkabigla, tinanong niya si Yuwon kung ano ang ginawa niya. Sumagot si Yuwon na ito ang eksaktong tanong na dapat niyang itanong sa kanya. Hinigpitan ang kanyang hindi nakikitang chi grip at itinaas si Musong ng mas mataas sa hangin. Ang isip ni Musong ay tumakbo sa takot, ang pisikal na pagpigil ay mas malakas kaysa noon, at ang pananatili sa panahong ito ay nagpapataas ng panganib na matunto ng kanilang mga kaaway ang kanyang energy signature. Higit pa rito, ang direktang pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanyang ninuno ay nangangahulugan na si Yuwon ay maaari ring maging target, kung matuklasan ng kanilang mga kaaway ang pagkakaroon ng 7th generation nanomachines, ito ay haantong sa isang ganap na sakuna. Iyon ang tiyak na dahilan kung bakit binalak niyang tahimik na kunin ang data at umalis sa halip na subukang kumbinsihin ang kanyang ninuno. Hindi niya inaasahan na magagalit si Yuwon sa ganitong antas at iniisip kung dapat niyang ihayag ang sapat na mga detalye upang mapatahimik siya. Desperado, nauutal na naglabas si Musong ng paghingi ng tawad. Inulit na siya ay lubhang kapos sa oras at hindi kailanman nilayo na saktan siya. Ngunit malamig na sumagot si Yuwon na hindi ito ang gusto niyang marinig, walang pag-aalinlangan, inilapat ni Yuwon ang kanyang pamamaraan, marahas na binaluktot ang braso ni Musong hanggang sa ito ay mabali ng may kasuklam-suklam na tunog. Sumigaw si Musong sa matinding sakit, nagulat na walang pakialam na binali ni Yuwon ang braso ng kanyang sariling inapo, ang mismong taong nagligtas ng kanyang buhay. Tumingin pababa sa kanya nang may nakakatakot, walang awang ekspresyon, malinaw na ginawa ni Yuwon ang kanyang paninindigan na kung hindi binigyan ni Musong sa kanya si Nano sa simula pa lang, pinutol na ni Yuwon ang kanyang braso noon pa man, binalaan siyang huwag tumawid sa linya muli. Sa sandaling iyon ng pagdurusa, ang katotohanan ay tumama kay Musong na parang pisikal na suntok. Naaalala niya ang mga makasaysayang tala ng Heavenly Demon Divine Cult, sa lahat ng dating pinuno ng kulto. Si Chon Yuwon ay kilalang-kilala sa pagtataglay ng pinakamalupit na pamamaraan, nakuha niya ang kanyang nakakatakot na palayaw, ang Severed Demon Emperor, dahil sistematiko niyang pinutol ang mga braso ng bawat solong tao na kailanman nagdulot ng kanyang hindi kasiyahan, na walang isang kaluluwang pinaligtas. Sinisi ni Musong ang kanyang sarili sa kanyang napakalaking pagkakamali, siya ay hanggal na tiningnan si Yuwon bilang walang iba kundi isang walang magawa, namamatay na bata mula 4 o 5 taon na ang nakalipas, ganap na nakalimutan ang uhaw sa dugo na halimaw na naitala sa kasaysayan. Napansin ang katahimikan ni Musong, sinabi ni Yuwon na siya ay tila ayaw pa ring magsalita at nagsimulang mag-channel ng nakamamatay na chi sa kanyang kabilang kamay. Nakita ang sumisidhing enerhiya, desperadong sumigaw si Musong na magkukumpisal siya ng lahat. Nakikiusap sa kanyang ninuno na huminto. Ang salaysay ay bumalik sa 1 oras bago maglakbay si Musong sa nakaraan, ika-25 ng Disyembre taong 2940 sa loob ng Sky Corporation Laboratory. Ibinigay ni Dr. Beck ang tablet kay Director Chon Musong, ipinaliwanag na ayon sa kahilingan, kanyang na-configure ang sistema upang ang data terminal information ay maaaring makopya ng walang putol. Nagpahayag si Musong ng kanyang pasasalamat at tinanong kung si Dr. Beck ay ganap na sigurado na ito lamang ang tanging device na may kakayahang kontrolin ang 7th generation nanomachines. Nilinaw ni Dr. Beck na walang tunay na pamamaraan upang kontrolin ang Gatrinium, pinaalala sa kanya na ito ang mismong material na responsable sa muling pagbubukas ng pinakamasamang gate sa kasaysayan ng tao. Nasiyahan, sinabi ni Musong na sa sandaling ang isang gate ay sarado, ito ay nananatiling sarado maliban kung ang isang panlabas na puwersa ay nag-trigger muli nito. Pagkatapos ay tinanong ni Dr. Beck kung hindi ba mas matalinong gamitin mismo ni Director Chon ang nanomachines. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag ang mga ito bilang kanyang ganap na obra maestra, may kakayahang sumipsip ng bawat umiiral na anyo ng enerhiya at binubuo ng isang extraterrestrial na metal na hindi matunto ng mga parusa ng gobyerno o panghihimasok ng Blade 6. Gayunpaman, tinutulan ni Musong na alam ni Dr. Beck gaya niya na ang paggamit nito mismo ay hindi ang tamang solusyon. Nakipagtalo pabalik si Dr. Beck, tinanong kung ang panghihimasok sa nakaraan ay tunay na magpapawala sa Blade 6, o sa halip ang Blade God 6 na Marshall Clan, nagbabala siya na depende sa mga pangyayari, ang pagtatangka ay maaaring patunayang ganap na walang kabuluhan. Inamin na naniniwala siya na ang pagbabago ng nakaraan ay likas na walang kahulugan.
Ipinaliwanag niya na ang pagbabago ng kasaysayan ay maaaring mag-trigger ng isang cataclysmic butterfly effect, na posibleng maging sanhi ng kanilang kasalukuyang panahon na tumigil sa pag-iral ng buo o lumayo sa isang hiwalay na timeline na nag-iiwan sa kanilang sariling realidad na hindi nagbabago. Tahasang sinabi ni Museong na wala siyang pakialam, kailangan lang niyang patunayan na tama ang kanyang hula, iginiit na kung ang kanyang teorya ay nagtagumpay, ito ay katumbas ng pagsaksak sa kanilang mga kaaway sa likuran, na higit pa sa sapat na kasiyahan para sa kanya. Buntong hininga si Dr. Beck sa kanyang katigasan ng ulo, kung saan itinuro ni Museong na si Dr. Beck ang nagpakasawa sa katigasan ng ulo na yun sa una. Sa pag-amin ng pagkatalo, kinilala ni Dr. Beck na si Museong ay tunay na isang miyembro ng pamilyang Chon sa lahat ng aspeto, naghahanda na umalis. Binanggit ni Museong na ang pag-unlock ng safety mechanism sa time pack ay nangangahulugang ito na ang huling pagkakataon na magkita sila. Tinanong kung si Dr. Beck ay may anumang huling mga salita. Hinimok siya ni Dr. Beck na huwag magbiro tungkol sa gayong mga bagay at nakiusap na huwag isagawa ang kanyang plan A. Pinaalala sa kanya na nilikha niya ang device partikular upang maiwasan ang opsyong yun. Tumawa si Museong, ipinagtanggol ang plan A bilang ang pinakamaasahang pamamaraan, ngunit sumigaw si Dr. Beck sa kanya. Tinanong kung anong uri ng baliw na ideya ang magdala ng isang makasaysayang figura mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Ipinagtanggol ni Museong ang kanyang desperasyon, na nagsasabing ang tanging taong may kakayahang harapin ang halimaw na iyon ay ang maalamat na figurang yun. Umiling si Dr. Beck, tinawag ang ideya na purong kabaliwan sa halip na katalinuhan. Simpleng sumagot si Museong na makikita ni Dr. Beck ang mga resulta kapag sinubukan niya, nagpaalam, at naglaho bago siya mapigilan ni Dr. Beck. Bumabalik sa kasalukuyan, natapos ni Museong ang pagsasalaysay ng kanyang kwento kay Yuwon. Nilinaw ni Yuwon kung ang kanyang orihinal na plano ay tunay na dalhin ang nagtatag ng Heavenly Demon sa hinaharap. Tango ni Museong, kinumpirma na ang nagtatag ang tanging taong may kakayahang harapin ang halimaw na yun. Sa loob, pinagnilayan ni Yuwon na si Museong ay kasing baliw ng inisip ni Dr. Beck, nauunawaan kung bakit ang doktor ay labis na naiinis sa kanya. Idinagdag ni Museong na nang subukan niya ito, ang nagtatag ng Heavenly Demon ay matatag na nagsabi na ang mga isyu na kabilang sa malayong hinaharap ay dapat lutasin ng mga tao ng panahong yun. Inamin ni Museong na bagamat sinubukan niyang puwersahang dalhin ang nagtatag sa hinaharap, sa huli ay hindi niya nagawang ituloy ito. Nang marinig ito, nag-click si Yuwon ng kanyang dila, tinanong kung si Museong ay nagpanggap na isang propeta at naghatid ng isang propesya sa nagtatag upang maghanda para sa hinaharap. Humingal si Museong sa pagkabigla. Tinanong kung paano nalaman ni Yuwon yun, nagtataka sa loob kung paano makakaalam ang sinuman mula sa panahong ito tungkol sa mga pangyayaring naganap ng itanim ang nanomachines 4 o 5 taon na ang nakalipas. Hindi alam ni Museong, naaalala ni Yuwon ang isang naunang pagkikita kung saan ang nagtatag ng Heavenly Demon na lumitaw bilang isang residual will ay nakipag-usap sa kanya. Sa alaalang yun, sinabi ng nagtatag kay Yuwon na maikli ang oras at hinimok siyang magsalita. Tinanong ni Yuwon kung alam ng nagtatag ang pagkakakilanlan ng mahiwagang propeta kung saan ang nagtatag ay nagproyekto ng isang 3D na imahe ni Museong na agad na nakilala ni Yuwon. Ibinalik ang kanyang atensyon sa kanyang inapo, sinabi ni Yuwon na kung tama ang kanyang hinuha, binigyan siya ni Museong ng nano upang pigilan ang Blade God 6 Martial Clan at ang Blade God. Gayunpaman, hinihiling ni Yuwon na malaman kung bakit sinubukan ni Museong na dalhin ang nagtatag sa hinaharap sa unang lugar. Tumingin si Museong sa kanya at inihayag ang sukdulang dahilan, ang time travel paradox. Ito ay lahat dahil sa time travel paradox.